Hi, my name is Remote IT Dane, and I've been freelancing for the past 10 years. And here's are the things that you need. A top three must-have bago ka mag-start ng freelancing for your work-from-home journey. Number one is this, mindset. Bakit mindset? I'm gonna tell you why. So, for work from home, ibig sabihin your own. Wala kang asahan dyan, sarili mo lang. Yung mind mo from employee standpoint o yung empleyadong pag-iisip, kailangan mo kasi siyang baguhin. So, kailangan maging business mindset ka. Okay? Yung solopreneur mindset, hindi yung empleyado mindset. Magkaiba kasi yun. So, focus tayo sa mindset ng para sa freelancing or work from home, which is yung business mindset. Bakit business mindset? Kasi, uh, yung mga clients is looking for skill set para i-hire ka nila. Meaning, you need to sell your skill set kung saan ka magaling. Halimbawa, meron kang customer service skill set. So, yun yung ipopromote mo, ibebenta mo sa mga clients online para mapansin ka. And then, i-hire ka nila. Ganun. So, your skill set yung weapons mo, yun yung selling point mo. Yes, magsesell ka dito. Pero, ang isi-sell mo yung skill set mo. So, kailangan, start ka nun, business mindset. Diyan na din papasok yung attitude mo. Kailangan business attitude ka, hindi yung empleyado yung attitude. Ibig sabihin, napakalaking adjustments yan. Pero importante kasi yan. Behavior, um, yes, dahil nga dapat, dahil nga solo ko lang dyan, ikaw lang, wala kang maasahang iba, kailangan make sure na ah, magagampanan mo yung trabaho mo ng ikaw lang. Ng kaya mo, you have to research on your own, prepare, review, investigate, those stuff, yun, kailangan mo yan dyan. And action. Siyempre, just like, uh, um, just like sa school, you have to educate yourself. Isa yun sa mga action. Educate yourself online. Magbasa-basa ka, mag-Google ka, mag-research, mag-YouTube. Yun yung mga action na pwede mong gawin. Uh, Magpasok ka ng mga uh, online tutorials kung paano mag-switch ng mindset para magkaroon lang ng idea and then implement mo na lang sa sarili mo kung paano mo gusto gawin. Pero yun nga, this is very important. Kailangan business mindset ka. Then at the end of the day, tsaka mo na lang siya mafe-feel yung success pag siguro mga nasa 2 year ka na, 2 year freelancing, 3 year freelancing ka na, doon mo siya ma-experience na napaka-worth it na lang lahat. Next, uh, next one is this, emergency funds. Yes, this is a must-have. So, dahil nga, nag-i-start ka pa lang, make sure yung meron kang source of cash flow pa rin na dumarating sa'yo. Kung meron kang existing job, wag mo muna siyang iwan hanggat hindi ka stable sa work from home. Right? Pwede mo naman gawing part-time muna habang nagsisimula ang work from home. Then hanggang pag nakahanap ka na ng client mo na sasandalan mo no, na continuous cash flow, then tsaka ka na mag-resign sa existing work mo, iwan mo na. Kung feel mo na stable ka na. Um, Other things or options to get cash flow, mag-side hustle ka. Like, you can sell something online na kahit ano. Uh, that's additional cash flow.
Basta kailangan emergency funds. Meron talaga, importante yan. Siguro mga 6 months emergency funds. Yung kaya mong um, supportan yung sarili mo financially to feed yourself, pay bills in 6 months time. Siguro naman kahit on the third month naman yan, meron ka na makikitang ano freelancing work or project job para sa'yo. It just depends on you on how you're gonna take advantage of the time frame. Yung 6 months na yan is binigay ko lang yan um, for me lang para sa mga newbies. Pero ako kaya, I can make it around 3 months time. Kasi alam ko na yung gagawin ko what to do. Pero kayo, since starting pa lang kayo, yun nga, may leeway, 6 months. Next, after ng emergency funds, is this. This is very important. Yung mga gagamitin nyo sa work from home. So you have to prepare din. Siyempre, kailangan meron kang sarili. Um, you can start with a second-hand item kung wala kang pambili. Marami naman dyan online. Or you can go to Gilmore, IT Gilmore sa Aurora, Quezon City. Isang place doon, isang building, isang street, nakalatag lang mga gadgets, laptop, desktop, na kakailanganin mo sa work from home. So and make sure na yung kukunin mo is nakadepende sa workload, 'di ba? Ah, kasi merong mga computers doon na napaka high-end, napakamahal. Pero hindi mo naman siya ma-maximize kasi hindi mo naman kailangan sa work mo. So sayang lang. So if you're gonna start, buy a computer, a laptop na kayang saluhin yung workload mo lang. So makaka-save ka pa rin ng money. So alamin mo kung anong position mo, ano yung mga gagawin mong task na gusto mo. For example, customer service. Okay? So mga minimal specifications lang yan ng laptop or desktop. So medyo mas mura lang yung mga second hand. For example, yung Intel Core i3. 8th generation, yan, second hand na yun ng mga desktop laptop. Pwede na yun. Just to start lang pang mga customer service task. Yan. So kung medyo mataas pa sa customer service ang gusto mong kuning work from home na trabaho, kailangan iangat mo rin yung specifications ng laptop mo. Kailangan match sila match. 'Di ba? Yun. Hindi mo naman kailangan sobra-sobra. Hindi mo maximize. Sobrang taas ng specs ng computer mo. Sobrang mahal na bili mo. Pero minimal lang yung ginagamit mo ah, sa task. So, sayang lang. Imbes na gamitin mo yung pera sa ibang paraan. Save mo lang as emergency funds para, meron pa rin sasalo sa'yo in case lang na ma-zero budget ka. So, yun. These are the three important must-have na na-realize ko na kailangan based on my 10 years experience. Nag-start ako na mindset. Uh, Struggle ako dyan talaga sa mindset na yan. Hindi ko magets yan nung una, pero along the way, tsaka ko na lang siya na-realize. Siguro on my first year na, lagpas na ako ng first year. Uh, Doon ko na na-realize na napaka-importante niyan. Emergency funds, yes, doon pa lang, on the spot talaga. Kasi wala eh. Wala akong work. Nung nag-start ako niyan talaga, I quit my work, yung full-time work ko. Then, tsaka ako nag-start mag-freelancing, which is no kasi walang pumapasok na cash flow eh. Pero meron akong emergency fund. Yun lang kinaganda nun. Kahit wala akong trabaho, continuous cash flow, meron ako nakasave na emergency fund thanks to the company rin namin na binili kasi siya ng other company, so binayaran kami. So yun na naging emergency funds ko. Next is yung basic starting hardware equipment. Okay? No need ng expensive kasi nagsisimula ka pa lang.
Alam natin yung, kaya mong gawin financially. Pero kung may budget ka naman, why not? Go, bili ka, yung kaya mo. Okey, walang problema dun. Pero eto nga, I'm just saying based on my experience kasi I started from scratch. Shine-share ko lang yung mga bagay-bagay na pinagdadaanan ko na decisions na ginawa ko, yun. Okay, mindset, emergency funds, and yung basic equipment. So yun lang guys. Thank you and see you next week for the next video ko for Freelancing 101. Bye-bye.